Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Grabe. Pasensya na at yung ating background po na Broad Streamcast Communicator at medyo mukhang nasa butahe tayo. Medyo nawala po din sa ating pinaka-highlight at kung saan man siya nakasave, nawala. Kaya ganito lang muna po ang ating background. Ang importante, tuloy pa rin ang ating paghahatid ng mga balita at mga mahalagang impormasyon dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Yan, pasensya na kung bakit nawala yung ating pinaka-logo background. Ngayon lang po yan at mamaya pagkatapos ng programa, paayos po natin yan. Yan lang po ang naging isa sa mga problema, yung nawala. Kaya ito medyo, dito muna po tayo lalagay sa ganitong sitwasyon. Importante, narito pa rin kayo, narito pa rin ako, andyan pa rin at handang maghatid pa rin ng mga impormasyon dyan po sa inyong kinalalagyan at mula rito sa aking kinalalagyan. Siyempre, ang ating araw ngayong araw na Huwebes at 2 araw na lang po sasapit na ang buwan ng Abril. At maraming salamat sa ating lahat ng mga taga-subaybay, mga sumusuporta at nagiging inspirasyon po ng inyong lingkod para ipagpatuloy itong ating programa Ratsada Balita ni Double J bilang paghahatid ng mga mahalagang impormasyon at balita na nagaganap hindi lamang sa mga nakaraang araw, kahapon, kanina, at hanggang sa kasalukuyan. Yan po. Ayan po. At siyempre, doon po sa ating mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC, at siyempre, ating top fan na wala iba kundi si Miss Josephine Roquero. Hi, Jos! Baka di ka pa naglalansa, please, don't keep your mail at yung unang subo para kay Double J. Sabi niya, good afternoon, Double J. Blessed Thursday and God bless always. God first. Likewise. Ayan po. At sa ating mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC na ngayon nagsasagawa ng kanilang pananghalian, ang masasabi ko lang po, happy eating at isang masagana at masaya't masarap na pananghalian ngayong araw ng Huwebes. Ayan. At dun po sa ating mga nagsasagawa naman ng kanilang lunch break, ay tuloy nyo lang ang mga sinasagawa lunch break at
Basta yung face mask mag-aalisin, tapos iaangat na lang ng gano'n, no, pag susubo. Joke lang po yan. Pwede naman tanggalin ang face mask pagka kinakailangan na magsagawa na pananghalian. Doon sa mga nagtataka, bakit wala po yung ating background, ating logo, nagkaroon lang ng technical problem. Diyan po sa ating network at nawala. Hindi natin malaman. Mamaya po, iayos natin at ngayon lang pong araw na Webis yan. Bukas, back to normal na pong muli. Yeah. Yoo! Cause I can't sleep without you, no. Ang sarap. Kaya lang gugutumin tayo lalo dahil di pa tayo naglalan. Mamaya pagbutas ng programa, siyempre doon pa lang natin tatagawa ang lunch break. Pero ganun pa man, ang importante ngayong oras na to, habang kumakain kayo, makita ko kayong busog. Busog na rin po inyong lingkod. Yan po ang pinaka-importante natin dapat gawin ngayong araw na to, ha? Yan lang po, just stay put! Cause I can't sleep without you, no. At siyempre, dadako na tayo sa paghatid ng ating mga balita. Siyempre, narito po tayo sa araw ng Huwebes. Ngayong araw na to sa ating mga halsayang pananghalian po pala sa ating mga live na nanonood dito sa ating himpilan. Diyan po, ay sa lahat. At diyan na rin sa inyo na patuloy na nagsasagawa ng inyong lunch break at pananghalian. Ang importante po, habang nanananghalian, huwag kakalimutan ng baso ng tubig lagay sa harapan sa ibabaw ng mesa para ano man ang mangyayari, masamid, mahirinan. Ayan, ang pinaka number one na magiging preventive para maiwasan ang mga ganyang insidente. At dahil sa araw ng Huwebes, maraming mga nangyari kahapon at lalo na doon sa sinagawang Malacanang briefing at yung kanilang ginasagawang meeting, marami po mga nangyari at marami rin mga pagbabago na inanunsyo. Ayan. Pero ganun pa man, bago natin hatid ang ating mga ulo ng mga balita, narito muna po ang isang public service mula naman sa DSWD. Ayan po, nagpalabas ng isang abiso, advisory ang DSWD at sinasabi nga na mag-ingat sa peking Facebook account ng nasabing ahensya. Ito po, naglabas ng babala Department of Social Welfare and Development sa publiko ukol sa peking Facebook account. Account po nila. Pati ba naman yung Facebook account nila talagang sinasalbahe pa, no? Tinukoy ng kagawaran ang Facebook account ng DSWD Tulong Pinansyal TAP. Ayan po, ha? Ayan po, tandaan niya, ha? Facebook account niya, ha? DSWD Tulong Pinansyal TAP. Yan yung kanilang financial staff. So, marami mag-i-interest talaga na buksan at mag-explore din sa nasabing website sa account na yan. Dahil ika nga may malalaman, lalo pa yung hanggang sa mga yan, nakatenga, nakahang, at di pa nakakatanggap ng ayuda. Yan po isa sa mga sinasabing problema. Pero ganoon pa man, ito po ang tinutukoy, yan pong Facebook account na fake daw yan, fake at peke raw yan. Sabi naman ni Joselito Pardosa, good morning sir, watching from Ireland. Ay, thank you, Joey. At pasensya na kung bakit ganito yung ating background. Wala yung background natin, logo ng BSTC Broad Streamcast Communicator at saka yung title ng ating programa. Ngayon lang yan, nagkaroon lang ng technical problem. Pero bukas, ayos na po natin yan. Just stay po tayo. Importante, nandito yung lingkod. Patuloy na maghahatid ng mga impormasyon at balita dyan sa inyo. At para sa lahat. Yan. Thank you. At sinabi nga itong DSWD na kanilang nilinaw na hindi ito opisyal na social media account ng nasabing kagawaran. Paalala nito, iwasan ang pagtangkilik sa mga peking page. Para makakuha ng pinakahuling advisory sa mga programa ng kagawaran, maaaring bisitahin ang kanilang website. Ito po, take note na www.dswd.gov.ph at sundan ang kanilang Facebook at Twitter account na at DSWD Serve yan po ha, DSWD SERVS at DSWD Serve yan po ha, yan ang kanilang Facebook at Twitter account yan. Para po hindi na kayo malinin lang nitong mga peking account na merong magsasabi na padala po kayo na ganito at para maiyan na natin, huwag na kayong alis at importante may communication, ganyan po mga mga bogus na peke na yan. Yan po ang ating advisory para po sa pag-iingat ng ating mga kababayan dyan sa mga ganyang lumalabas na mga peking account. Maraming salamat po.
Narito na ba ang ating ulo ng ating mga balita? Ang ulo po ng mga balita. Pangulong Duterte nag-sorry sa pagpapalawig ng panibagong extension ng MECQ. Mamaya po ang buod niyan. DILG naglabas ng guidelines sa pagkasa dun sa mga nagsasagawa ng tinatawag ng community pantry. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maayos naman po ang inilabas at na guideline dahil ito yung para naman sa kapakanan ng nagsasagawa ng mga community pantry. Yan po dahil marami pang nakikisaw-saw dyan na alam niyo na, mamaya po ang buod ng balita na yan. At samantala sa usapin pa rin ng COVID-19, hindi pa rin mawawala at walang pinaliligtas. Kaya politiko ka, kaya ano ka pa man, mataas na na posisyon ang kilalalaga mo. Walang sinisino. Ito po, Representative Congressman John Ray Chanco, nagpositibo sa COVID-19. At maging isang dating alkalde, yan, ng San Juan, si former Mayor Guia Gomez, muli na nagpositibo sa COVID-19. Tanyo, ayaw tantanan, ano? At Philippine Red Cross magbubukas ng emergency field hospital sa Lung Center of the Philippines. Laki-laki ng, ng ground nun. Tama yan. Congratulations sa Red Cross na ginagawa nyo ganyan. At huwag tayo matulad sa bansang India. Samantala, dahil sa extension ng MECQ, sitwasyon sa Metro Manila, bubuti raw sa pagpapahaba ng nasabing extension ng MECQ. Ayon naman sa Okta Research. At sa usapin natin mga manggagawa, lalo na yung tinatawag na pagtinamaan ng mga anak ka, o mga kasakit ka, di ba? May mga compensation yan. Ito na po, magandang balita dahil ang tinamaan o COVID-19 kasama na rin bilang compensable work-related disease. Yan, ayon naman sa DOLE. Mamaya po, hatid natin ang buod para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng panibagong advisory nila. Samantala, Bureau of Immigration, mas naghigpit pa dahil sa travel ban versus bansang India. Takot din silang tamaan no? Pero dati yung naghigpit sa mga Chinese na mga nag-a-apply ng tourist o nag-a-apply ng visitor dito, mag-aaral pero pala tatrabaho sa Pogo. Parang wala silang nakikita, walang naririnig, no? Yan ang Bureau of Immigration, no? At doon po sa mga nagtatanong, kaugnay nga doon sa nalalapit na panibagong pagbubukas ng klase. Ito po, merong inilabas ang DepEd. Nilinaw na tentative date pa lang ang August 23 para sa pagbubukas ng school year 2021-2022. Ayan po, may mga dahilan. Kasi kahapon, naglabas po sila ng ganyan panibago, darating na Oktubre, no? Agosto, di po ba? Ayan, pero ngayon, magkaroon po ng Mamaya po, ihatid natin ang buod ng balita na yan. At siyempre, hindi po mawala ang balita sa ibang bansa. Ito po, ayan ang mga katabing bansa ng bansang India. Nasa high alert status na. Natatakot na rin sila, no? Yung mga kapitbahay ng bansang India. Ano ba yung mga bansang nandyan? Katulad halimbawa ng Iran. Oo nga, Iran. Tapos ang Pakistan, Nepal, Myanmar, mga katabi niyan alis na mga tinatawag na mga tawag doon, yung mga community na religion, Muslim, mga ganyan po, Ayan po ang ating mga ulo ng mga balita ngayong araw ng Huwebes. Ang mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kanina, kagabi, at hanggang sa kasalukuyan. Para naman po din sa mga nagtatanong,
na bakit daw ano daw lalagay ng panahon. Ito po meron tayo bibigay na bahagya dahil sa lagay po ng panahon ang wala naman pong binabantayan na namumuong bagyo o LPA hanggang sa oras na ito. Yan po ang huling update natin. Wala naman sa Pag-asa weather forecast. At ilan lang po sa mga sinasabi nila na patuloy pa rin itong mainit na panahon, maalinsangan na panahon mula sa umaga hanggang hapon. Subalit pagdating po ng mga bandang hapon, halos paggabi, huwag pong mag-atubili dahil meron pong inaasahan ng mga pag-ulan-ulan. Yan po yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Rain shower, dulot pa rin niya ng tinatawag na locally thunderstorm. Ayan po, dahil po sa dala pa rin niya ng hanging amihan. Pero bagyo, wag po kayo umasa. Wala pong bagyo na magaganap. At mahigi na rin po yung ganyan ng lagay ng panahon dahil kahit nasabihin na natin mainit mula umaga hanggang hapon, bago lumubog ang araw, okay lang. Basta pagdating ng padilim na, medyo umuula-ula, masarap ang pagtulog ng mamamayang Pilipino. Yan po. At narito ang mga buod ng mga balita. Pero bago natin hatid ang buod ng mga balita, ito muna po ang oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na alas 12:17. Yan po alas 12:70 na po, kaya malayo pa, mahaba pa oras natin pagsasama. Ganun pa man, magandang tanghali rin at maganda ka talaga tanghali, Jenny. At sabi ni Jenny Bricky Sordibelia, good afternoon po sir. Yan, sorry pasensya na kung bakit wala yung background natin Nagkaroon lang ng technical problem at hindi natin may kanina, medyo late na. Importante, tuloy pa rin ang ating paghahatid ng mga balita. Hindi naman kasi importante dyan kung ano man yung logo mo dyan o ano man ang background mo. Importante po dyan yung naghahatid ng balita. At lalong-lalo na po kayo. Ganun pa man, lagi ko pong sinasabi niya ng inyong lingkod, ano man ang mga inihahatid natin balita rito, na tinatalakay natin dito, at lalo yung mga mahalaga impormasyon na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino, at maging sa labas ng ating bansa, willing po kayong magbigay ng komento, welcome po. At gusto nyo magbigay ng inyong mga opinion, welcome po. Para nalalaman naman ng ating mga mamayan na at least yung nanonood ka ng TV, hindi ka makapag-comment. Magsarili mo na lang kakusapin mo, dapat ganun, ganito, di ba? Samantalang dito, welcome po na magbigay ng inyong mga opinion at komento dito sa ating programang Ratsyada Balita ni Double J, kaugnay sa ating mga hinahatid na mga impormasyon at balita ngayong oras na to. Stay put! At narito na po ang buod ng mga balita. Humingi. Hindi natin alam kung sa bagay magkaali, no? Ika nga magkasama sa partido. At kumbaga, kaya para silang meron tinatawag na karakter. Isa lang yung, may mga karakteristik ang bawat isa. Pero sila parang parehas ang karakteristik nila. Dahil magkasama sa isang partido, no? Dahil tinutukoy po natin ang ating former president, GMA, at ang ating kasalukuyang presidente. Humingi na paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapalawig ng pag-iral ng Modified Enhanced Community Quarantine na tinatawag dito sa NCR dito po sa NCR at saka tinatawag na NCR Plus. Ayan po. Yan po yung sakop. Ibig sabihin, yan po yung naka-implement sa kasalukuyan, pero magkaroon po na extension hanggang ng 14 days. Kaya po, yung tinamaan dyan ang NCR at saka yung NCR Plus. Yan po yung plus na apat na karatig lalawigan na kapitbahay na NCR. Yan po tinutukoy natin ang Bulacan, ang Cavite at Laguna at kabilang na ang Baguio ng Rizal. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong Alam ko po yan, Cavite, Bulacan, isa pong Laguna at saka Rizal. Ayan po, yata. Kung may ano tayo, may mali po, correct nila ako, At sa kanyang public address kagabi ng Pangulo, pinaliwanag ng Pangulo na kailangan ito upang mapigilan pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mga kababayan ko, nangihingi lang ako sa inyo ng paumanhin. I'm sorry that I have to impose a longer itong Modified Enhanced Community Quarantine kasi kailangan nag-spike
tumaas yung infection at yung hospital natin puno. Yan pang huling naging pahayag ng Pangulo. Kumbaga, nag-aalala rin. Tao rin naman ng mga public official natin, kaya hindi pwedeng hindi nila maramdaman yung mga ganyan. At least, importante humihingi ng kanilang apology. Di po ba? Dagdag pa lang nasabi Pangulo, ngayon alam ko galit kayo. Magalit na lang kayo sa akin kasi wala naman ako talaga magagawa. Ang virus na yan, lumilipad. Yan sa hangin. Kung kausap mo may virus, ma-virus ka din. Yan ang problema sa COVID-19. O, sa isang banda, tama naman. Kaya, nga pairalin pa rin at ipatupad pa rin itong sinasabing health protocol na ini-implement sa kasalukuyan. Marami pa rin matigas sa ulo kasi. At hiling pa ng Pangulo, sumunod na lamang dahil paraan niya ito sa kapakanan at kaligtasan ng lahat. Pinalawig ng Pangulong punong eksekutibo ang MECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal hanggang Mayo 14. At ipatutupad din ang MECQ sa City of Santiago. Ito po yung bago Quirino, Abra sa buong buwan ng Mayo. Ayan po, yan ang additional. Pero ganun pa man, natagdagan tayo dito sa NCR ng another 14 days na implementation ng MECQ. At sabi ni Christopher De Los Santos, ang ating masugid na komentarista at nagbibigay ng mga opinion at komento. Ayan, kanina, umaga, Kuya Double J, namahagi ng ayuda sa Santo Domingo Church Community Pantry na matatagpuan sa Quezon Avenue, Quezon City. Alam ko yan, mahigit sa 50 katao na biyayaan ng mga iba't ibang produkto. Yan. At canned goods, rice na ipinamahagi ng naturang simbahan. Ayan, pero gano'n pa man. Congratulations sa ating mga nagsasagawa ng tinatawag na community pantry. Dahil ang ginagawa nyo yan, talagang taos puso na pagtulong para sa ating mga mamamayan na hanggang sa ngayon, iba pa, dahil sa epekto ng MECQ, talagang hirap. Halos lahat, apektado po. Ganyan. Kaya gano'n pa man. Laban pa rin tayo, laban. But anyway, Christopher, antabayanan mo, mayroon binaba na bagong guidelines ang DILG kaugnay sa mga community pantry. Ito ang maganda. Kasi hindi tinuligsa. Hindi katulad ng ginawa ng NTF-ELCAC. Pinagbintangan ng mga komunista. Plus, dumagdag pa ang isang USEC ng PCOO na si USEC Lorraine Badoy. Nasabihin ba naman na hinihingi niya accountability ng mga nagsasagawa ng community pantry. Kita mo, ba't mo kukunin ang accountability niyan? Private yan. Hindi naman sa'yo galing ang budget niyan, di ba? Yan lang po Kaya mga spokesperson po yan tinutukoy natin, tagapagsalita. Ayun, pinatigil sila sa parang, pero kulang Kung pinatigil na sila sa pagsasalita, pagbibigay ng mga pahayag, dapat yan nilagyan ng zipper o kaya tape. Di po ba? Yun ang importante. Okay, thank you, Christopher De Los Santos. Just stay put. At binabanggit nga po natin, kaugnay nga dyan sa binanggit mo na yan, Christopher De Los Santos, ito ang guidelines na inilabas ng DILG. Naglabas ang Department of Interior and Local Government o DILG ng guidelines kung paano ipatutupad ang community pantry sa bansa. At sa pulong kasama ang Pangulong Duterte kagabi, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na bumuo sila ng guidelines para maiwasan ang posibleng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. Maaari kasi Anya magkaroon ng hawaan kung hindi masusunod ang minimum health standard sa lokasyon ng mga community pantry. Hindi po nagre-require ng permit ang anumang ahensya at maging LGU at maging DILG at maging sa Malacanang dito po sa tinatawag na community pantry. Kasi po ito ay magiging additional burden kung sino man ang magsasagawa ng community pantry. Paliwanag nito, di po ba? At in favor po yan sa mga community pantry. Baka mamaya meron diyang epal na. Kasi dapat mayroon kayong permit, meron kayong ganyan, At hindi rin to nire-required na magbayad o anumang fee ang babayaran sa kanilang mga lugar na pwesto o whatever. Wala pong hinihingi ang pamahalaan ayon sa DILG. Ngunit kailangan niyang magkaroon ng koordinasyon ng mga organizers sa local government unit at dahil sila ang tutulong sa naturang inisyatibo at ang LGU ang magsasabi kung saang lokasyon maaaring gawin ang nasabing community pantry.
Tungkulin din niya ng LGU na magbigay ng seguridad sa community pantries upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, katuwang ang Philippine National Police, barangay tanod, barangay official at volunteers. Ayan naman sinasabi natin, ito nakaraan, di po ba? At ano man yung community pantry na ganyan, alam na nila nakakatulong sa kanilang mga komunidad, lalo na yung mga barangay official na to at mga barangay tanod na nandun sa area nila. Di ba? Ibig sabihin, kayo, mismo ang manguna na iayos nyo yung tao, hindi yung kailangan sabihan pa, di ba? Ano, kailangan, wala pong utos eh. Ano, gano'n? Ano ba yan? Ayan ang mga isa sa mga bago ha. At hindi rin anya papayagan na magkaroon ng EPAL. Ito po, importante ha. Hindi rin po papayagan ng magkaroon ng EPAL sa inisyatibo, tinatawag dito po sa sinasagawa mga community pantry at o yung tinatawag na politiko na maglalagay ng signal ng mga signal nila, mga billboard, poster, pictures, pangalan, initial o imahe sa mga magsasagawa ng community pantry, lalo na po ang mga politician na gustong pumapel dito sa nasabing community pantry. Marami kasi umi-epal dyan no? Ayon sa kalihim, inalabas ang mga panuntunan upang maging gabay ng LGU at ng mga organizer. Yan po, parang maging malinaw at maging maayos na dahil natag na red tag eh. Nga pagkam, sabihan ba naman na komunista ang mga tapos biglang may epal pa nahihingi ng ang tinatawag na accountability. Ba, ano mo diyan? Yusek Loren Batoy, anong logic doon? Nasabi lang may ginagawa kabila spokesperson. Buti baka magkakutsaba kayo ni former Yusek Mocha Uson. Nako, paging po sa ating PCEO Secretary Martin Andanar, ang dati kong boss sa TV5. At tuloy pa rin ating mga balita. Yan po yung ating mga napaka-importanting inatid. Yan sa mga nauna. At oras po sa buong bansang Pilipinas. Ganap na pong alas 12:28. May nalalabi na lang 2 minuto para dun sa sinasabing magkakalahating oras na. Kaya tuloy lang yung kain. Doon sa mga ngayon palang kakain. Kain lang po, kain lang. At dito lang tayo. Hindi natin iiwanan itong ating programa. Ayan po. Magandang hapon para sa lahat at magandang pananghalian. At speaking pa rin po sa ating tinatawag na COVID. Ay, nako talaga. Hindi lang sinisino. Ayan. Nagpositibo sa COVID-19 itong Sinabotas City Representative John Ray Chanco. Ayan, nako, kita nyo? Gaya ng naipangako ko, ito po ang update sa aking RT-PCR test. Ito po yung resulta. Ako po ay kumpirmadong positibo sa COVID-19. Ito yung saad ng sinabi ng mambabata sa kanyang Facebook account. Sinikayat ni Congressman Chanco lahat ng individual na kanyang nakasalamuhan na sumailalim din sa swab test. At kasunod dito, nagpapaalala mambabata sa publiko na higpitan pa ang pag-iingat at iwasan ang paglabas sa bahay kung hindi naman kinakailangan. At dun sa mga inihikayat niya ng mga nakahalubilo nitong si Congressman na Ray Chanco, maaari kayo magpa-swab test ayon kay Congressman at libre daw ito. Kaya doon sa mga nag-aalala na, mahal yan gano'n. Wala pong alalahanin at yan po ay inanunsyo na ni Nabotas, Congressman John Ray Chanco. Ayan po. At kasunod dito, dahil sa kanyang paalala na dapat pa rin mag-ingat. Huwag na lumabas ng mga bahay kung hindi kinakailangan. At gagawin ko po ang lahat na aking makakaya para maipagpatuloy ang aking mga tungkulin at mga programang ating nasimulan ang pagtitiyak nga ni Representative Chanco. Nagpapasalamat naman ang mambabata sa mga nagparating ng pag-aalala at panalangin para sa kanyang paggaling. Yan po, ang mga tinatamaan po ng COVID. Ayan, wala pong sinisino kaya doble ingat po tayo. At lalo na, wag na natin payagan pa na makapasok ang India variant dito sa ating bansa. Grabe. Samantala, speaking of mga tinatamaan o nasa sa pool, wala talagang pinaliligtas o walang sinisino. Ayan, ito po. Matapos nga 1 linggo na paghihintay, makukonfine na sa ospital ngayong araw si dating San Juan City Mayor Gia Gomez. Ito ay ayon sa kanyang anak na si dating Senator J.B. Ejercito.
At sa social media post niya ito, sinabi nito na noong Disyembre ay na-hospital na ang kanyang ina dahil din sa COVID-19. At ika nga, yun ang first wave, no? Then eto, second wave. Yun. Kumbaga, ina-acknowledge naman pala ni former Mayor San Juan, Gia Gomez. Kaya, pero kung papasok dito ang India variant, kung sakali lang, pero sana wag na pumasok. Wag na naman sanang i-acknowledge pa rin ni former San Juan Mayor Gia Gomez, no? Tama na itong mga nandito na lang. Ayan. At sinabi nga ni hikahilingan ni JBR ito, humingi siya ng dasal para sa kanyang ina. Yan ang sinabi ng dating senador. Kamakailan lang ay lumabas na ng ospital ang kanyang ama, si dating Pangulong Joseph Estrada na tinamaan din ng COVID-19. Tama, kahapon, yung po binalita natin, kamakalawa, binanggit natin na yun siya, welcome pa ng kanyang pamilya. Yan po. Kaya doble ingat po tayo, doble ingat. Ako, mahirap na. At alam kong hindi nalingid sa inyong kaalaman at sa inyong kaisipan ang mga nangyayari, lalo na sa bansang India. Di po ba? Huwag na sana natin hilingin pa o pangarapin pa. Dahil alam naman natin na walang mga ngarap at mahihiling na sana mangyari din. Huwag naman po. Alam na, ang sinasabi lang natin dito, doblehin na lang po natin ang ating pag-iingat. Alam mo ang mga pinatutupad na health protocols at para naman sa kapakanan ng bawat isa, sundin na lang po natin. Yan ang pinaka-importante. At samantala, ito po, Philippine Red Cross. Yan, nagbukas ng emergency field hospital sa Lung Center of the Philippines. At ibinahagi ng Philippine Red Cross ang mga larawan ng emergency field hospital at di na po makikita, yan po na kung saan na ilagay na isaayos na ito pong mga at least extension hospital po na para hindi naman po kung saan na kung dahil puno na mga hospital, meron sa hallway, meron sa hindi po ba? Hindi masyado mabibigyan ng atensyon ng ating mga health workers. Kaya ito po, naglagay nga sila ng tinatawag na emergency field hospital dyan po sa Lung Center. Sinabi pa ng Philippine Red Cross na magsisilbihan na sabing pasilidad bilang karagdagang ward. Makakatulong nga nila ito para madagdagan ang bed spaces sa mga dito sa ginagawang additional field hospital. At sa pamamagitan nito, mas marami pang pasyente maaaring ma-admit upang mabigyan ng agarang atensyong medikal. Pero ganun pa man, isipin na lang natin na hindi na kailangan ng maiingat ng mamamayan. Sana po. Sana all. Sana po all. Pero ganun pa man, at congratulations po sa Philippine Red Cross at sa panguna ni Senator Richard Gordon. Hindi ko po, kaibigan lang po natin pero hindi natin kung basta maganda, okay, pupuriin natin, pero pag hindi, bakit pa, di ba? Lalo na yung mga politiko na umiepal sa mga community pantry, nagpabatala ng mga kung pantulong daw sa mamamayan, pero tignan mo, nandun ng mga itrato, andun kasi malapit na eleksyon hindi mawala yan. Ano po sa palagay niyo? At samantala, din na naman po, congratulations din po dyan sa Santo Domingo Church dahil po dun sa kanilang pag-ayuda dyan sa mga community pantry na dyan sa loob ng simbahan at bilang bahagi ng paghatid ng tulong sa ating mga mamayan. At ang rector po natin na nakaalala ko, lagi ko po nakakapanayam yan nung panahon na nasa Veritas pa po ako, pero ganoon pa man, kung Minsenyor, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pakikirama sa mga pagtulong dyan sa ating mga mamayan. Ikahos na tinatamaan pa hanggang sa mga oras na ito nasabing pandemya. At samantala, ito po, yung kanina sabi ko sa inyo, yung sinabi nga na ang sitwasyon natin ngayon, dahil dyan sa extension ng 14 days ng MECQ, pero may pahayag ang Okta Research. Ito po, nagkaroon ng maganda resulta ang pagpapairal ng Enhanced Community Quarantine o ECQ at Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila sa usapin ng kaso ng COVID-19. Ito ang posisyon ng Okta Research Group at anila makakatulong mapabuti ang sitwasyon kung palalawigin pa ang MECQ.
Sinabi ni Octapello, Professor Ranjit Tray, na umaasa sila ang napaulat na nirekomenda ng Metro Manila Council na hybrid MECQ ay hindi magdudulot pa ng oportunidad ng pagkakahawa-hawa ng sakit. Una lang bilanggit ng grupo na makakatulong kung palalawigin. Yan po sandali. Medyo nagkaroon At sinabi po, una lang binanggit ng grupo na makakatulong daw kung palalawigin kahit na ng 2 linggo pa ang pagpapairal ng MECQ sa Metro Manila bilang paghahanda sa posibilidad na pairalin na ang muli ang General Community Quarantine. Ipinunto ng Octa Research na bumaba ang reproduction rate at rate ng COVID-19 cases sa Kalakang, Maynila nang magigpit sa nasabing quarantine status. At simula nung huling linggo ng nakaraang Marso. Ayan po. Ngunit po na rin nila nananatiling nasa full capacity ang mga ospital dahil sa pagdami pa ng mga kaso. Ayan po. Kaya, pero ganun pa man, nakita naman nila na meron pong mga nagkaroon pa rin ng mga at least problema. Di po ba? Baka nagkakaroon yata ng konting problema sa ating network through Facebook. Paki-comment lang sa ating mga televiewers dyan. Kung kayo andyan po, ha? At di po natin napansin kasi may lumalabas po na closed application. Kaya hilingan ko lang po sa inyo. Mukhang nawala nga ata. Check lang kung talagang patuloy pa rin tayo na naka-live at para hanggang maagat may ayos po natin yan. Pero gano'n pa tuloy pa rin po ating mga paghatid ng balita. Hello. Naka-live ako? O kasi may lumalabas dito ang Facebook is at responding close application. Sige, tignan mo check mo ako kung wala sige na. At tuloy po tayo. Tuloy po pa ating mga balita. Ayan po yung binabanggit po natin kanina sa ulo ng mga balita na yung mga tinatawag na nagkakaroon ng compensate kaugnay po dun sa naman yung dati mga basta nasa trabaho ka, ganyan. Ngayon po, meron bago dahil compensable work-related disease na ang COVID-19. Ayan po Isinama na ng Employees Compensation Commission o ECC ang COVID-19 bilang compensable work-related disease. Kaya dun po sa mga nag-aalala, na mga nagtatrabaho na hanggang sa ngayon baka daw mamaya hindi sila mabigyan ng mga ganyang, alam niyo na, yung sinasabi na privilege po. Ito po, para po sa inyong kaalaman, isinama na ng DOLE. At isinama po ng ECC, Employees Compensation Commission, ang COVID-19 bilang compensable work-related disease. At sinabi ni Department of Labor Employment Secretary Silvestre Bello III na napapaloob na ito sa Board Resolution number 21-04-14. Ayan po. Dagdag nito, sino manggagawa na nagpositibo sa COVID-19 ay makakatanggap ng 30,000 bilang compensation sa ilalim ng ECC Employees Compensation Program. Paglilinaw naman ni DOLE spokesperson Rolly Francia, ang nasabing halaga ay base sa pag-aproba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po para malinaw po sa inyong kaalaman Nakasaad din sa nasabing resolusyon na pasok ang isang empleyado sa nasabing kategorya kapag nakuha ang virus sa loob ng trabaho o nadapuan ito habang papasok at pauwi galing sa trabaho. Yan po yung mga malilinaw Dagdag pa ng kalihim, magiging epektibo na nasabing direktiba matapos ang 15 araw na ito ay mailathala sa mga national papers, telebisyon at maging sa radyo at social media. Ito, nauna na po na i-announce natin yan. Kaya antayin po natin yung mga sinasabi. Ilalabas nila na papel dito
advisory at muli po natin itong iaano. Yan po. Gano'n pa man. At wala na pong dapat ipag-alala. Wala na pong dapat ipag-alala itong ating mga kababayan na mga nagtatrabaho sa ngayon dahil meron na po kayong matata. Mulitin po natin ha. Ito po yung resolution at sinabi nga ni Secretary Sylvester Belter ng Dole na napapaloob ito sa Board Resolution number 21-04-14. At ito po ay ang sinumang manggagawa na magpositibo sa COVID-19 ay makakatanggap ng 30,000 bilang compensation sa ilalim ng ECC Employees Compensation Program. Yan po ha. At yan po ay dahil sa pag-aprobahan ng ating pamahalaan, siyempre, nanguna na yung Pangulo para nga naman sa, lalo na yung mga, sa mga oras na ito, talaga sinasakripisyo ang sarili magtrabaho para sa kapakanan ng pamilya. At the same time, sila pa rin yung nagiging dahilan na para lumakad ang ating ekonomiya, di po ba? Yan. At samantala, dyan naman po sa sinasabi nga na kahapon ay binalita natin itong kaugnay nga dito sa travel ban mula sa bansang India. Mula po kagabi alas 12:01 na madaling araw, hindi na po papayagan makapasok mga pasahero na dyan po sa bansang Malipara na galing po ng bansang India. Kahit pa sabihin ng nakabook kayo ng dati pa, hindi, basta galing po kayo, hindi na kayo papayagan pumasok. Yan po ha. Hanggang May 14 po yan. Natatagal. At dahil naman dyan, mas nagigpit pa ang Bureau of Immigration sa mga pumapasok sa bansa. At kasunod dito ng pinatupad ng gobyerno na travel ban mula sa bansang India dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dun sa nasabing bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, matapos na matanggap nila Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o IATF resolution ay mas maging mabusisi na sila sa mga pagtingin sa mga pasaporte na mga dumating sa mga paliparan. Maging si BI Port Operation Division Chief Carlos Capulong ay mahigpit na tinanong nila ang travel history ng mga pasaherong dumating dito sa ating bansa. At sinabi naman Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hindi nila asahan na meron pang mga biyahero mula sa India dahil sa pagpasok pa lamang sa airline, sa mga airline company ay hindi na sila papayagan na pasakayin dahil sa ipinatutupad na travel ban. At nauna rito ay nagpatupad nga ng 14 days travel ban ng ating bansang Pilipinas dyan po sa bansang India dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dyan po sa nabanggit na bansa. Oo nga, grabe. Ano po? At lumabas po sa impormasyon na na-detect daw po dyan, ayon po yung tinatawag na India variant. Kaya daw po ganon kabilis at kalakas ang transmission itong nasabi niya. Kaya ingatan po natin na huwag nang makapasok. Kumbaga maging moral lesson na rin po sa atin yung mga nangyari nung una. Kaya dapat lang magipit. At higit sa lahat, sabayan na rin po natin ang ating mga pag-iingat para sa ating mga sarili. Yan po importante. Ha? Yan po. Grabe, mahirap na po. Mahirap nang kung saan tayo masadlak pagka po ganyan ang nangyayari. Sana po, wag na natin hintayin pa na umabot tayo sa ganyang sitwasyon. Di po ba? Ayan po. At baka po may problema sa ating talo doon sa ating mga di na nakakapagbigay ng komento, kindly message me if talagang po. Ayan. At dyan po sa Pasay Piayo. Yung mga nanonood po yan sa mga empleyado ng Pasay Piayo, baka pwede pong pakicomment kung tayo po ba ay on the air pa o hindi. Para po nating maigi kung dahil labas appear sa ating monitor screen ang sinasabing application ng Facebook. Madadamay po ang ating live broadcasting sa mga oras na ito. Kaya po. Tuloy pa rin po ating mga balita. Samantala, kaugnay naman po dun sa sinasabi na kami po nagtatanong sa inyong lingkod na ano na raw ang status ng pagpabubukas ng klase sa ating bansa. At ito ba dahil daw may inunsyo nga ng kahapon ng DepEd na
Agosto, magbubukas ang klase. Ito pa, nilinaw ni Department of Education, David Undersecretary Diosdado San Antonio, na hindi pa pinal ang napili nilang petsa para sa pagbubukas ng school year 2021-2022. Ginawa ito ni San Antonio matapos na sabihin sa isang panayam kahapon na posibleng sa Agosto 23 magbubukas ang pasukan, bagay na inalmahan ng ilang mga stakeholder. O nga naman kasi masyadong parang ura-urado no? Lalo ngayon nakaharap tayo sa mga MECQ, ibang tapos extension pa, hindi dapat gano'n. Dapat nag-aaralan muna. Ika nga, magkaroon sila ng proper coordination sa mas nakaka-hire official, di po ba? At pa kay San Antonio, wala pang dokumento na inilalabas ang kagawaran na nagsasabing ang naturang petsa na ang pinal na schedule ng susunod na academic year at kinukonsidera pa lamang na anya nila ang petsa na ito dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. O, kita mo na. Yung pala considera mo, huwag ka mag-a-announce na gano'n ang eksakto. Ang proper, titignan po natin kasi meron po naka-schedule pero tentative po ito. Gano'n, para malinaw, hindi yung baba ka ng announcement at biglang yung babawiin, di po ba? At kahapon ilang mga estudyante at grupo ang nanawagan sa DepEd na i-reconsidera ang plano nilang bawasan ng 2 buwan na summer break ng mga mag-aaral at guro. Yan po. Kita nyo, talaga maraming magre-react. At nabatid na ang kasalukuyang school year na nagsimula noong October 5 noong nakaraang taon ay matatapos sa Hulyo G. Ito pong darating na July. Naunang nakatakda sana itong matapos Hunyo pero pinalawig pa para magkaroon ng academic ease at mabigyan ng sapat panahon ng mga mag-aaral na matapos kompleto ang kanilang mga requirement. Oo, lalo na po yung mga blended learning po. Meron lalo mga module na hindi pa natatapos. Ayan. Sa kabilang banda, abot na sa mahigit 3.5 million estudyante ang nagparehistro para sa pasukan ngayong taon base sa latest data na inilabas ng DepEd. Nakasaad sa early registration monitoring report ng DepEd na hanggang Abril 27, meron ng 3,514,515 estudyante sa buong bansa na kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11 ang nakapagparehistro ng maaga para sa school year 2021-2022. Pinakamaraming nagparehistro na maaga ay naitala sa Region 7 na merong 353,399 estudyante. Calabarzon na merong 351,882 na mag-aaral at Region 6 na meron naman 268,422 na mga estudyante. Yan po, yung mga early registration. Pero ganun pa man, ilinaw muli yung inunsyo kahapon na hindi pinal na posibleng buksan Agosto 23. Hindi po nilinaw ko lang sa inyo, wala pa raw sila inilabas. Pero bakit nagbitaw ng mga ganong salita? At may date pa. Sana kung sinabi baka Agosto po pero Agosto 23, biglang nababawi. Si Yusek siguro, kung di ako nagkakamali, si Yusek Antonio. Si Yusek Diosdado San Antonio ng DepEd ay magkaka-close at best friend niya si Yusek, si PCOO Yusek Lorraine Badoy. Di ba? Kano yan? Mga sila, no? At nag-aral sila kay Lieutenant General Paralati. Nagtatanong lang po, inyong lingkod. At tuloy po ating mga balita. At bilang pangwakas, ito po, ating balita na pangwakas, ang balita po sa ibayong bansa. Mga katabing bansa ng India, yan po, mga katabing bansa ng India, dyan po sa bahagi ng tinatamaan po ng COVID hanggang sa mga oras na ito. Ayan po ilang katabing bansa ng India sa South Asia ang nakakakita na rin ng pataas ng kaso ng coronavirus disease sa dahilan upang magtupad ang mga ito ng border closures at travel ban. Ayan po sabi travel ban ba? Talaga man.
Ayan po, tuloy rin. Nakita rin ng pagtaas ng kaso coronavirus dahil lalo upang magpatupad ang mga ito ng border closure at travel ban. Yan ha. Mula sa bansa ng India, mga kapitahay ng mga ibang bansa, yung mga border, ayan, nagpatupad na sila ng tinatawag na border closure. Kasama ito lang naranasang bagong pagsubok ng India dahil sa dalawang wave ng nakamamatay. Talagang sobrang nakakamatay. Dahil daming na umabot sa 3,000 kada araw na virus na nasabi bansa dahil sa loob lang ng 3 araw ay pumapalo na ng 1,000,000 bagong coronavirus sa India. Habang ang death toll naman ay lumalapas na rin sa mahigit 3,000 kada araw. Dahil dito ay nahihirapan na ngayon ang healthcare system ng nasabing bansa kung kinukulang at ganyan man, kinukulang na rin ang oxygen, ang supply ng mga ospital sa India, punuan ang mga karamihan ng mga ospital at may mga pasyente na rin sa kanilang bahay o sa loob ng ambulansya na binabawian po ng buhay. Kaugnay nito ay bigay babala si Iranian President Hassan Rouhani na magiging malaking problema ng Iran sa aling makapasok sa bansa ang nasabing Indian variant. Yan po yun yung malaganap sa India. Yan ang pinangalanan po nila Indian variant. Nakikihati ang India ng land border sa Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan at Bangladesh. Po, sana wag nang tumawid. Doon maagapan, doon na lang, doon. Narami na rin naman nagsakripisyo, di po ba? Kasi pag tumawid pa yan, hindi natin makokontrol na yung ibang mga mamamayan nila na kung saan pwedeng tumakbo. Yan din sana banggit na bansa ay hirap na hiringal na ng pagtaas ng COVID-19 cases sa kabila ng pagpapatupad ng restriksyon at pagsasara ng mga borders. Yan po ang isa sa mga nagiging problema. Kaya po, sana doon sa ating mga kababayan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dahil mismo, naranasan na ng ibang bansa, lalo na sa India. Wag na nating isipin pa na sa paano na maging ang pinaka-importante po, doblehin natin ang pag-iingat. At ang sa ganun ka nga ay wag nang mapasama tayo sa mga dinaranas na ibang bansa. Tulungan na natin sila sa pamamagitan ng ating panalangin at kasabay na rin ang ating mga pag-iingat sa bawat isa atin na huwag na tayong umabot sa ganyang sitwasyon. Ganitong sitwasyon na dinaranas natin, pilitin na lang natin ang bawat isa sa atin, tulungan ang bawat sarili, tulungan ang mga kapwa, tulungan ang mga mag-anak, tulungan ang mga kalugar, kapitbahay, etc. Para sa ganon ay malabanan natin ang nasabing pandemic na yan. At ginagawa natin, malaban nang makapasok pa ang anumang mga virus dito sa ating bansa dahil meron tayong tinatawag na pagkakaisa. Kaya nga, bahagi ng Hilas 1, tulong-tulong po tayo. At dahil meron po na lalabing 6 minuto, patuloy pa rin po ipanganglandakan at sasabihin sa inyo na sana pilitin natin na maging kaisa ng lahat ng mga gumagawa ng paraan para maiwasan na kumalat na nga itong mga sakit na to. Ngayon, ika nga hindi naman po mga robot ang ating mga health workers at lalong hindi rin po robot ang ilang mga kumikilos para lang gumawa ng paraan kung paano natin ma-minimize at makokontrol. Nung tayo na sa mga sarili natin, niisip na nga natin ano pa ba ang pwede kong gawin na maitulong. Yun lang ang pinakamaganda magagawa natin na maitulong. Ingatan natin ang sarili natin, ang pamilya natin. Hanggat maaari, nang sa ganon, hindi na dumating pa sa punto na mapasama tayo dun sa naghihirap ngayon sa mga ospital. Dahil unang-una, nakakaawa na rin po ang ating mga health workers, ating mga nurse, doktor, at iba na tumutulong sa pag-aasikaso sa mga tinatamaan ng kababayan natin. Kaya, yung mga ganyan pong pangyayari, katulad yan ang nangyayari sa India,
Kung ayaw natin sapitin yung ganon, mismo, no? Tayo mismo, tulungan natin ang ating sarili. Doblehin natin ang pag-iingat. Kung ano yung kinakailangan na pinatutupad, sundin po natin at wala namang mawala para sa atin. Yan ay sa pakanan ng bawat ka. Napaka-importante po nyo. Yan lang po. At siyempre, gaya po ng sinasabi niya ng inyong likod. Alam man yung mga inahatid natin balita rito na kinukomento natin, binibigyan natin ng importansya, at pinag-uusapan natin. Yan din po yung mga sa araw-araw na alam natin nangyayari sa ating buhay. At wag po natin sabihin na kung pakialam ko sa balita na yan. Pero hindi po natin na mga malaya nakaakibat din po pala tayo ang bawat isa sa atin sa mga ganyan pangyari. Katulad po ng muling bila na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase. Hindi po ba? Ano po nag-text sa akin? Double Z ito ba? August, ba't gano'n? Nang nakaraan, October, gano'n. Hindi po ba? Marami sila mga hindi naiintindihan, lalaman. Dahil din minsan, sa kakulangan ng mga ahensya ng pagpapalabas ng tinatawag na mga impormasyon mula nilang tanggapan. Yan po. Umaga, ang in-charge po sa mga bagay na yan, ang mga kanilang mga PIO, Public Information Office nila. At sila, ang ano naman ang pinagmimitingan nila based on the internal meeting at yun para sa kapakanan ng kanilang ahensya at ng mga inaayudahan ng ahensya at tulad ng DepEd, siyempre, ang mag-aral. Kaya, magpapaba sila ng tamang impormasyon, hindi katulad nung nangyari na ina-anunsyo na August 23. Kaya marami nagulat. Dapat biglang ngayon babaguhin at sasabihin na, sinabi na nga, August 23, may date, tapos sasabihin, hindi pa final, tentative. Kita mo na. Sana kung tentative yan, posible po na pinag-aaralan pa, pinag-usapan pa, may tendency po positive August. Kung sakali naman po mabago yan, iaanan po namin agad. Pag lumabas na po ang final na decision. Pero hindi, August 23, may date Di po ba? Naku. Kaya begging po sa lahat ng ating sangay ng pamahalaan. Ng ating pamahalaan gobyerno at siyempre maging systematal naman po kayo. Maging yung pagbibigay ng mga impormasyon na ayon hindi lang para sa inyo kundi sa inyong mga mamamayan. Kailan naman po tulad ng mga ganyan. Sa atin po, tayo mga nakikinig at nakakalam ng gustong linawin mga balita. Kaya po dito sa ating programa sa WW, ano yung mga dapat iklaro yung ihahatid natin balita. Ano naman po yung mga impormasyon na dapat malaman ng ating mamamayan ng sambayanan. Yan po yung ating ginagawa. Hindi po tayo basta naghahatid ng balita na para malaman nyo kung anong balita. Dahil hindi mawawala na magkakaroon pa rin yun ng pagtatanong at agam-agam. Kaya yun po ang ating tinatalakay. Ano man ang mga balita, tatalakayin po natin, komento natin. Base po dun sa mga nalalaman ko. Dahil ako, ano man yung balita nihatid ko, mula punot dulo niyan, at ano man ang pinanggalingan niyan, inaalam ko po. At ginagawa, nire-relate ko po para sa inyo na sisiguraduhin ko na ito yung nilabas nilang balita at ano man ang inyong tanong, meron na po ako maibigay na sasagutan. Wala na po tayong oras at bukas po magkarinigan, magkapanoran, magbigayan, papalit na po ng komento at puro-puro at opinion dito po sa ating programang Ratsyada Balita ni Double J. Kaya naman, hindi man po lumapir yung ating regular na logo at pasensya po, nagkaroon lang po ng technical problem. Ang importante po, ito pa rin si Double J, naglilingkod para po sa inyo. Muli maraming salamat sa lahat ng sumubaybay mula kay Josephine Roquero, kay Christopher Santos, at siyempre kay Jenny, at sa iba pa po na patuloy na sumubaybay dito sa ating Double J. Sa pamamagitan natin yung bilang broadstream communicator. Muli po bukas, magkarinigan tayo dito. At di po ako nagpapaalam, ang sinasabi ko lang po ay siyempre ang huling lingkod ng inyong lingkod.
Inyong natunghayan at napanggaan ng mga pangbalita at pagmamay sa mga pangyayari at mga ganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Inyong natunghayan at napakinggan ng mga panahing balita at pagkimay sa mga at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.